Ang Goblin Chief ay hindi na muling nakagalaw matapos magtamo ng napakatinding pinsala. Ang buong katawan nito ay bahagyang nanginginig habang pilit nitong tinitiis ang matinding sakit na bumabalot sa kanya. Halos wala na rin itong lakas upang lumaban o kahit tumayo man lamang. Nang makita ng grupo ni Sia Behay ang kalagayan nito, hindi na nila ito binigyang pansin. Agad silang tumalikod at iniwan ang goblin sa kinaroroonan nito bago muling ipinagpatuloy ang kanilang paggalugad sa loob ng lugar. Samantala, dahan-daang lumakad palayo ang Goblin Chief habang pilit na pinananatili ang kanyang kamalayan. Sa isip nito, napakalaking swerte na bahagya pa rin siyang nakaligtas sa nangyari. Kahit malubha ang kanyang mga sugat, buhay pa rin siya at may pagkakataon pang makatakas. Habang kumikilos palayo, naalala niya ang kanilang hari. Sa tansya nito, hindi na magtatagal at magigising na rin ang hari mula sa kanyang pagkakahimlay. Dahil dito, kailangan niyang makarating agad sa kanilang pinuno at may parating ang lahat ng nangyari rito. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumiklab sa himpapawid. Kasabay nito ay isang nagliliwanag na sibat ang mabilis na humagibis sa hangin. Nababalutan ito ng napakalakas na enerhiya at naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa isang iglap lamang ay direktang tumama ang sibat sa katawan ng Goblin Chief at walang kahirap-hirap na tumagos dito. Hindi man lamang ito nagkaroon ng pagkakataong makaiwas o makapagdepensa. Agad na nawala ang natitirang buhay sa kanyang katawan at tuluyan siyang namatay sa lugar na iyon. Ilang sandali ang lumipas bago may isang figurang dahan-daang lumitaw sa malapit. Isang lalaki ang lumakad patungo sa bangkay ng Goblin Chief na para bang matagal na niya itong sinusubaybayin. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Siyang Guhaw. Nang marating niya ang bangkay, walang emosyon niyang hinawakan ang kanyang sibat at marahang binunot ito mula sa katawan ng goblin. Habang ginagawa iyon, malamig niyang sinabi na bukod sa kanya ay wala nang ibang makakalabas ng buhay mula sa lugar na iyon. Samantala, sa kabilang panig ng Secret Realm, patuloy namang sumusulong ang grupo ni Sia Behay habang sinusuri ang paligid. Maingat silang naglalakad at binabantayan ang anumang maaaring panganib na lumitaw sa kanilang daraanan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, may isang bagay na biglang nakakuha ng atensyon ni Sia Behay. Hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan ay nakahandusay ang isang bangkay. Nang pagmasdan niya ito ng mabuti, agad niyang napansin na nahati ito sa dalawang bahagi. Maging ang paligid nito ay nagpapakita ng bakas ng isang napakatinding labanan. Hindi nagtagal ay nakilala niya kung sino ang may-ari ng bangkay. Isa ito sa mga miyembro ng Thunder Lion Alliance. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita iyon. Hindi niya inasahang ang mga taong iyon ay mamamatay sa loob ng lugar na ito. Sa lakas at reputasyon ng Thunder Lion Alliance, mahirap paniwalaan na ganoon na lamang ang naging wakas ng kanilang mga miyembro. Gayunpaman, hindi na niya iyon pinagtuunan pa ng labis na pansin. Habang nakatingin siya sa direksyon ng palasyong nasa kanilang harapan, may isa siyang bagay na mas ikinabahala. Mula sa kailaliman ng palasyo ay malinaw niyang nararamdaman ang isang napakalakas na enerhiya. Higit itong mas makapangyarihan kaysa sa anumang enerhiyang naramdaman niya mula nang makarating sila sa lugar na iyon. Bahagya siyang napapikit habang pinakikiramdaman ang presensyang iyon. Dahil patuloy pa rin niya itong nararamdaman, nangangahulugan lamang iyon na hindi pa nawawala ang bagay na kanilang hinahanap. Naroon pa rin ito sa loob ng palasyo. Dahil dito, agad siyang nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Walang sinayang na oras ang grupo at sama-sama silang nagtungo patungo sa palasyo. Habang papalapit sila, lalo nilang napagtatanto kung gaano kalaki at karangya ang estrukturang nasa kanilang harapan. Ang buong palasyo ay naglalabas ng sinaunang aura na tila nagmula pa sa napakatandang panahon. Unti-unti silang lumapit hanggang sa tuluyan nilang marating ang pangunahing pasukan nito. Ngunit nang tuluyan na silang makarating sa harap ng pintuan, biglang natigilan si Sia Behay. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang napakalaking pinto na tila humaharang sa lahat ng nais pumasok sa loob. Maging ang kanyang mga kasama ay hindi rin napigil ang mapatitig dito. Habang masusing sinusuri ang pintuan, mabilis nilang napansin na may mga kakaibang marka at enerhiyang nakabalot dito. Hindi nagtagal ay napagtanto nilang isa itong uri ng selyo. Napakunot ang noo ng isa sa mga tauhan ni Sia Behay habang nakatitig sa pintuan. Sinabi nito na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoong klase ng silang formation.
Dahil dito, nag-aalala siyang baka napakahirap nitong basagin at hindi nila basta-basta mabuksan ang pintuan. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Sia Beihai. Matapos pagmasdan ng pintuan sa loob ng ilang sandali, malamig siyang nagsalita. Ayon sa kanya, walang pintuan sa mundong ito na hindi kayang buksan. Kung mayroon mang susi, hahanapin nila ito. Ngunit kung wala, maaari naman nilang gibain ang pintuan gamit ang kanilang sariling lakas. Pagkasabi nito ay agad niyang iniunat ang kanyang dalawang kamay at inilapat ang mga ito sa napakalaking pinto. Kasunod noon ay nagsimulang umagos ang makapangyarihang enerhiya mula sa kanyang katawan habang pilit niyang itinutulak ang pintuan upang mabuksan ito. Unti-unting gumalaw ang dambuhalang pinto. Nang makita ng kanyang dalawang kasama na nagkaroon ng epekto ang kanyang ginawa, mabilis silang lumapit upang tumulong. Walang pag-aatubili nilang ibinuhos ang kanilang buong lakas at sama-samang itinulak ang pintuan. Sa loob ng ilang sandali ay tila unti-unti nga itong bumubukas. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin iyon naging sapat. Bigla na lamang bumalik ang pintuan sa dati nitong pwesto at malakas na sumara. Umalangaw-ngaw sa paligid ang mabigat na tunog ng pagkakasara nito. Napaatras ang tatlo habang hinihingal. Ang kanilang mga noo ay nabalot na ng pawis at mabigat ang kanilang paghinga matapos gamitin ang malaking bahagi ng kanilang lakas. Huminga ng malalim si Sia Beihai bago nagsalita. Ayon sa kanya, kaunti na lamang at muntik na nilang mabuksan ng tuluyan ang pintuan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang natigilan. May isang boses na tumawag sa kanyang pangalan mula sa kanilang likuran. Agad siyang napalingon sa direksyong pinagmulan ng tinig. Kasabay nito ay nakita niya ang isang taong dahan-daang naglalakad papalapit sa kanila. Habang lumalapit ang taong iyon, may bahid pa ng panunukso ang kanyang ngiti. Paglapit nito ay sinabi niyang tila tumatanda na raw si Sia Beihai. Nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ni Sia Beihai. Naiinis siyang lumingon at hindi nagtagal ay nakilala niya ang bagong dating. Ito ay si Xiang Guhao. Mukhang kararating lamang din nito sa lugar na iyon. Agad niya itong pinagsabihan at sinabi na ang lugar na iyon ay hindi para sa mga nakakabatang tulad nito. Ngunit sa halip na magalit, kalmado lamang na tumugon si Xiang Guhao. Sinabi nito na matapos ang napakaraming taon, huwag naman daw isipin ni Sia Beihai na ang pamilya Sia pa rin ang tanging nangunguna sa apat na dakilang pamilya. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Sia Beihai nang marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na kung ganoon, nais niyang makita kung gaano kalaki ang naging pag-unlad ng pamilya Xiang sa paglipas ng mga taon. Napangiti naman si Xiang Guhao at mayabang na sumagot. Ayon dito, kung nais talagang makipagpaligsahan ni Sia Beihai, maaari naman nilang gawin iyon mamaya pagkalabas nila ng lugar na ito. Gayunpaman, agad niyang binago ang usapan. Sinabi ni Xiang Guhao na hindi na magtatagal at mas marami pang makapangyarihang eksperto ang darating sa Secret Realm. Kung mag-aaksaya sila ng lakas sa pakikipaglaban sa isa't isa ngayon, iba lamang ang makikinabang sa lahat ng kanilang paghihirap. Nang marinig iyon, napasinghap si Sia Beihai. Pagkatapos ay sinabi niyang kahit papaano ay nakapagsalita rin ng isang matalinong bagay si Xiang Guhao. Hindi na ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagtatalo. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang atensyon sa napakalaking pintuan sa kanilang harapan. Maya-maya ay nagtanong si Xiang Guhao habang nakatingin sa silang formation na nakaukit dito. Tinanong niya kung ang nakaharang bang iyon ay isang energy infusion formation. Bahagyang kumunat ang noo ni Sia Beihai nang marinig ang tanong na iyon. Hindi niya inaasahang makikilala agad ni Xiang Guhao ang uri ng formation na nasa kanilang harapan. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang alam din pala nito ang tungkol sa energy infusion formation. Nakangiting sumagot si Xiang Guhao at sinabi na hindi umabot sa kasalukuyang antas ang pamilya Xiang sa pamamagitan lamang ng lakas. Ayon sa kanya, ang tunay na dahilan ng kanilang pag-unlad ay ang lawak ng kanilang kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang bagay. Hindi tulad ng iba na umaasa lamang sa lakas ng kamao, natuto raw silang gamitin ang kanilang talino upang marating ang kanilang kinalalagyan ngayon. Pagkarinig nito, lalo pang nena si Sia Beihai. Pakiramdam niya ay hindi na naman ito pinalampas ang pagkakataong ipagmalaki ang sarili nitong pamilya. Kumunat ang kanyang noo habang nakatitig kay Xiang Guhao bago niya ito pinagsabihan na tama na ang walang saysay nitong pagpaparinig at kalokohan. Pagkatapos ay direkta niyang itinanong ang pinakamahalagang bagay sa sandaling iyon.
Paano nila bubuksan ang pintuan? Hindi na nagpatumpik-tumpak si Xiang Guhao matapos marinig ang tanong. Agad niyang inutusan ang lahat na umatras at bigyan siya ng sapat na espasyo. Nang makalayo ang mga tao sa kanyang paligid, huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang katawan. Unti-unting lumakas ang aurang nagmumula sa kanya habang ang enerhiya ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga meridian. Ang sibat sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng nakakasilaw na liwanag. Ilang sandali pa ay natapos niya ang paghahanda. Sa isang iglap ay sumulong siya at agad na inilunsad ang kanyang teknik. Spear strikes like a dragon. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay sumiklab ang napakalakas na enerhiya mula sa kanyang sibat. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang sunod-sunod na pag-atake ang kanyang pinakawalan. Ang bawat hampas ng sibat ay naglalaman ng mabigat na puwersa at tila naganyong mga mababanggas na dragon habang rumaragasa patungo sa napakalaking pintuan. Sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw sa paligid ng direktang tamaan ng kanyang mga pag-atake ang pintuan. Gayunpaman, nanatiling matatag ang dambuhalang harang. Sa kabila ng lakas ng teknik ni Xiang Guhao, hindi man lamang nagkaroon ng kahit kaunting pinsala ang pintuan. Ang nakabalot na energy infusion formation ay tila sumipsip o sumalo sa malaking bahagi ng enerhiyang ipinukol dito. Tahimik na pinagmasdan ni Xia Beihai ang buong pangyayari. Habang nakatingin siya sa mga markang unti-unting nawawala ang liwanag sa ibabaw ng pintuan, may isang bagay siyang napagtanto. Marahil ay hindi kinakailangang sirain ng direkta ang selyong iyon. Sa halip, posibleng kailangan nilang paliwanagan ang buong pormasyon upang tuluyan itong ma-activate at mabuksan. Nang marinig ang kanyang sinabi, lumingon si Xiang Guhao. Sinabi nito na bagaman matanda na si Xia Beihai, mukhang hindi pa rin kumukupas ang talas ng pag-iisip nito. Muli na namang naramdaman ni Xia Beihai ang pagkainis dahil sa paraan ng pananalita nito. Dahil dito, agad siyang gumanti ng pang-aasar. Tinanong niya si Xiang Guhao kung iyon na ba talaga ang buong lakas ng pag-atake nito. Ayon sa kanya, kung susuriing mabuti, halos 1/4 lamang ng buong pormasyon ang napailaw ng ginawang pag-atake ni Xiang Guhao. Hindi naman nagpahuli si Xia Beihai at agad niyang ipinagmalaki ang sarili niyang nagawa. Sinabi niyang noong siya ang sumubok, halos kalahati ng buong pormasyon ang kanyang napailaw. Bagaman tila simpleng usapan lamang iyon, kapwa nilang alam na isa iyong tahimik na paghahambing ng kanilang lakas. Samantala, sa mga oras ding iyon, 3 figure ang papasok pa lamang sa Secret Realm sa pamamagitan ng napakalaking pintuan sa entrada nito. Sina Ye Chuan, Miss Jiang, at Qi Chunying ay maingat na naglalakad habang sinusuri ang kanilang paligid. Pagkapasok pa lamang nila ay agad nang napansin ni Ye Chuan ang mga bangkay ng mga goblin na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ang ilan sa mga ito ay nakahandusay sa lupa habang ang iba naman ay malinaw na namatay matapos ang isang matinding labanan. Nang makita iyon, agad niyang napagtanto na may ibang tao nang naunang dumating sa Secret Realm. At base sa dami ng mga bangkay na kanyang nakita, malamang na hindi rin mahina ang grupong iyon. Patuloy silang naglakad papasok. Habang umaakyat sila sa mahabang hagdanan at maingat na sinusuri ang paligid, unti-unti nilang narating ang bahaging kinaroroonan ng lawa. Doon ay muling may napansin ang grupo. Agad na natuon ang tingin ni Miss Jiang sa isang bangkay na nakahandusay sa di kalayuan. Nang mapagmasdan pa lamang niya ito ay agad niya nang nakilala ang pagkakakilanlan nito, si Lei Gang. Hindi niya napigil ang magulat, bahagya siyang napakunot noo bago nagtanong kay Ye Chuan. Hindi ba't sinabi nito noon na siya mismo ang pumatay kay Lei Gang? Kung ganoon, bakit naroon ang bangkay nito? Nang marinig ang tanong, kalmadong tumango si Ye Chuan. Sinabi niyang totoo ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nangyari. Ayon sa kanya, bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng Secret Realm, nagsimula silang tugisin ni Lei Gang. Dahil doon ay napilitan siyang kumilos at harapin ito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na dagandong mula sa kailaliman ng lugar. Malakas na umalangaw ang tunog sa buong paligid. Nagulat ang tatlo at sabay-sabay na napalingon sa direksyong pinagmulan nito. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Qi Chunying. Halatang nasabik siya sa maaaring makita sa unahan. Agad niyang sinabihan sina Ye Chuan at Miss Jiang na bilisan nila ang kanilang pagkilos. Ayon sa kanya, dapat na silang pumasok sa loob at tingnan kung ano ang nangyayari.
Kung magtatagal pa sila roon, baka maunahan sila ng ibang tao at makuha ng mga ito ang lahat ng mahahalagang kayamanan sa lugar na iyon. Ngunit bago pa man makakilos si Ye Chuan, may kakaibang nangyari. Biglang nag-vibrate ang storage bracelet na suot niya. Agad niyang ibinaba ang kanyang tingin at sinuri ito. Nang ituon niya ang kanyang kamalayan sa loob ng bracelet, mabilis niyang natuklasan ang dahilan ng paggalaw nito. May tumatawag sa kanya. At ang nagpadala ng mensahe ay walang iba kundi ang Undead Knight. Bahagyang nagulat si Ye Chuan ngunit agad niyang pinakinggan ang mensaheng ipinadala nito. Sa mensahe ay pinayuhan siya ng Undead Knight na huwag nang magpatuloy sa kailaliman ng Secret Realm. Ayon dito, walang saysay ang pakikipagagawa nila sa iba para sa bagay na naroon. Sa halip, mayroon itong mas magandang mungkahi. Sinabi ng Undead Knight na dadalhin niya sila sa isang lihim na lugar. Isang lugar kung saan nakatago ang tunay na kayamanan ng Secret Realm. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.